Magandang hapon mga kayolista sa bayan. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com. Kumusta mga kaloys? Gigil pa rin ba yung tirador ng wheelchair? Ayun mga kaloys, ito po ay in response dun sa sinabi ni Banat by na fake news po tayo. Okay? Ang unang tanong mga kaloys, sino ang unang nanira or sino ang unang nag-comment? Okay? Sino unang nang bulljack? Kami ba? 'Di ba? Um, yung latest niya, 'di ba, na sinabi niya na ang mga nabudol daw ay bitter, 'di ba? Anong ibig sabihin niya nun? Sumang-ayon ba siya sa mga press release ng Ensaymada Vloggers na bitter kami kasi hindi kami... Uy, ano yun mga kaloys? Wait lang. Baka may multo, nagwala. Anyway mga kaloys, sumang-ayon ba siya dun sa Ensaymada Vloggers, yung kanilang press release? 'Di ba na ano daw, hindi kami nabigyan ng posisyon kaya bitter kami. Ganun ba ang gusto niya iparating? Tapos sinabi pa niya na mga tanso daw, 'di ba? Bitter ang mga tanso. Alam mo yung mga kalos, yung tanso na issue na yan, nag-ugat yan dun sa isang vlogger na pro BBM or pro Marcos na nag-talk about Taliano Gold. Ako at saka si Maharlika, hindi kami nagme-mention about Taliano Gold. Okay? Sandali lang mga kaloys ah. Mukhang may kuting na nakapasok. Wait lang. Ay mga kaloys, sorry talaga. Akala ko nakapasok yung kuting. Diba? Baka titegi na tayo dito mga kaloys. Yung sabi niya na tanso daw, hindi po kami kasama doon. Kagaya ng mga DDS, may dalawang grupo, di ba? Yung grupo ni Cayetano, yung 10K, at may grupo din ng BBM. Okay? Hindi niyo ano yan, maialis. May dalawa tagang grupo na DDS. Okay? Sa grupo naman ng mga Marcos loyalist, meron naman mga Ensaymada at mga totoong Marcos loyalist. Okay? Yung iba nagpapakalat ng fake news. Okay? Kaya nga binubuljak din natin. Kahit kapwa sila na Marcos loyalist natin, ay binuljak ko rin. Okay? Binuljak ko yung nagpapakalat dito. Sabi ko, bakit mo nasabi yung Taliano Gold? Anong evidence mo? Ano ang source mo? 'Di ba? Dahil nga sa'yo, ay nasisira yung mga Marcos loyalist. 'Di ba? 1 million ba naman ang iyong subscribers tapos ganyan ka? Nagpe-fake news ka para lang kumita. 'Di ba? Yun yung point ko doon mga kaloys. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit DDS yan si Byron. Okay? Kung sa ano nga 'di ba, kung may bulok, 'di ba, isasama niyo sa grupo niyo, mabubulok po kayo. Okay, yun lang po ang point ko dito. At dahil nga, okay, doon sa sinasabi ni Banat Bay na sisihin daw yung bumoto kay Bongbong Marcos. Dapat sisihin yung sarili mo. Oo nga, inaccept na namin na budol kami. Kami ba ang may kasalanan? 'Di ba? Kasi sinasabi ni Banat Bay, kayo po ang may kasalanan. Bakit kami ba ang nangako na ibabangon ang Pilipinas? Kami ba ang nag-traitor dun sa mga bumoto? 'Di ba, mga kaloys? Tayo ba ang nag-traitor? Kasi nga, 'di ba, bago yung sa campaign, may sinumpaan tayo yung kandidato, yung voter na okay, mag-agree tayo dito. Dahil dito yung promise mo ibabangon, okay, ako bilang voter mag-agree ako. Yun yung kontrata natin. Pero sino ba ang hindi tumupad sa usapan? Kami ba? Kami ba ang nambudol? Hindi. The reason na nagiging bully itong si Banat Bay sa mga nabudol, kasi budol din siya. Nambubudol din siya. 'Di ba? Sinabihan pa ako ng fake news. Samantalang nag-ano lang naman tayo dito, nagbibigay ng analysis kung ano ang probability na magbibingo si Maharlika doon sa sinasabi niya na ino-offeran itong si Banat Bay. It's just an opinion. So, paano siya magiging news? You have to differentiate what is opinion and news. Di ba, Banat Bay? O wala ka lang maibabato sa akin kasi alam mo hindi akong bayaran. Hindi ka magkakaroon ng issue about sa akin kasi hindi ako bayaran. Magtalo-talo man dito sa opinion, pero kung prinsipyo ang pag-usapan, tagilid ka. Kasi ikaw lang ang may kikilalang politiko. Ako wala. Di ba? Wala akong kilalang politiko. Ni si Bongbong Marcos nga hindi ko na-meet. Gusto ng ni Franz Imperial na mag-meet kami.
mag-video ko, pero sabi ko hindi. Okay? Kasi ayaw kong mabansagan na bayaran. Kasi hindi po ako kawatan. Okay? That's the difference between me and you. Tapos tawakin mo ako ng fake news. Diba? So, eto mga kaloys. Fake news pala. Okay, hawak ko ang alas ni Maharlika na hindi niya inilabas. Okay? Kasi nga sinabi niya, kung hindi kayo tatahimik, okay, di ba nag-away itong si Banat Bay at si Maharlika? 2021, di ba? January ba yun or March? So, eto mga kaloys. Okay? Yan yung video ni Maharlika kung sas. Pero hawak ko na yung pong alas. Di ba? Kung hindi kayo titigil, sinabihan niya si Maharlika na bitter eh. Di ba? So, ilalabas natin ang alas. Di ba? Pero nung sinabi ni Maharlika this time, tumahimik na sila. Kasi alam nila, may ebidensya talaga si Miss Maharlika. Okay? Sa pinagagawa nitong grupo ni Banat Bay. Di ba? Hinahamon nyo ng resibo. Okay, pues, may resibo po tayo. Tirador po kayo ng OFWs. Okay? Tirador. Wala kayong pagkakaiba kay Bongbong Marcos kasi nambubudol kayo. Okay? Interest nyo ang inuuna nyo bago ang bayan. So, kayo po ay nambubudol na kunwari, kami po ay, di ba may paresko-rescue pa kayo ng mga OFWs, pero bubudulin din yung pala. Di ba? Pagkakitaan nyo. Tapos sabihin nyo, nagbabakasyon lang kami kasi the fact na ikaw po, okay, nagbablog, kasi gusto mong kumita, gusto mong may pangkape. Tapos sabihin mo kasi ngayon, December, ang dami mong palusot. Di ba? Kung saan kailangan ka ni Sara at saka ni Digong dito sa pambabatikos ng mga budol, di ba? Itong kampo ni Tambaluslos, pero nasaan kayo? Di ba? Tapos nag-react kayo doon na hindi po kami bayaran. Nag-analyze lang po tayo, bakit mukhang guilty kayo? Di ba? Lalo na yung tirador ng wheelchair. Right? So, ipa-flash na ba natin itong mga vloggers na ito? So, dito mga kaloy, sa vlog na ito, kahit sabihin ng mga followers ni Banat Bay na titigilan na, bakit sino ba nag-umpisa? Diba? Dapat nga si Banat Bay natuwa na nagising kami. Pero it doesn't mean na tama sila na binutol nila si Isko. Nabudol man tayo ni BBM, but it doesn't mean na tama yung binutol nila si Isko. It does not follow. Diba? The reason na hindi natin binoto si Isko is masyadong obvious na budol. Right? Masyadong obvious na budol si Isko. Pero tayo bilang Marcos loyalist, hindi natin inaasahan na tra-traido rin tayo. Pati ni Amy. Diba? That's the difference. Tapos sabihin nyo na bitter kami kasi wala kami. Hindi kami nakapwesto. Come on. Hindi namin pagpalit ang aming citizenship. Sa 6 years lang na alam namin na si Liza ay liligwakin ka rin kung ikaw po ay matino. Diba? Hindi po kami bobo. Kahit na sino siguro. Hindi ipagpalit yung citizenship for just 6 years na wala ka naman kasaluruhan na ligwakin ka rin kahit alam mong matino ka. Diba? Look at Attorney Vic Rodriguez. First casualty. Diba? Sa budol administration. Diba? So, ayun mga kaloys, ito yung sinabi ni Maharlika dito na may portion siya sinabi na ilalabas niya ang ebidensya. Kasi hindi po siya gumagawa ng fake news. Kasi this time, inaway nila si Maharlika. Kasi si Maharlika, di ba nag-away yung si Speaker Cayetano? At saka sino ba yung isa? Velasco? Di ba nag-aaway sila? Dapat term sharing, pero itong si Cayetano, ayaw na yung bumaba. Ngayon natin nalaman dahil sa MOE. Di ba? Kaya pala gustong tumakbo ni Mocha pagka-congresswoman dahil sa MOE. Di ba? Kami, Marcos loyalist. Pero sinasabihan namin si Amy, kawatan ka kung hindi ka magpapakita ng resibo ng iyong MOE. Kaya ba ni Byron sabihin yan kay Cayetano na naging speaker? Di ba? Sino ang bayad sa atin ngayon? Kasi hindi kami bayad, kaya kaya naming boljakin kahit yung sino yung manok namin. Pero kung ikaw ay bayad, tatahimik ka talaga. Hindi pa ba yan masyadong malinaw? Hindi pa ba yan obvious kung mag-analyze kayo ng kanilang galawan? Di ba?
Pero bago ko ipapakita mga kaloys ang ating alas ni Maharlika ay babatiin ko muna. Okay? Yung kanina pa nag-abang tulad ni FPJ Bulacan, si Nisitas Grass, and si Al Naghial, at saka kay Ma'am Melodia Yoshida, and kay Ma'am Jelly, at kay Liz, at kay Vergara, at kay Lee Chen na parating nandito. Thank you po sa suporta. So ito mga kaloys, papakita ko na sa inyo. So nasa page po natin yung full video ni Maharlika. Marami po siyang sinabi doon. Pero ito po yung binigay na alas. Okay, na ebidensya. Okay, handa na ba kayo mga kaloys? Pero bago dyan, ay huwag niyo sanang kalimutan ang ating previous live discussion tungkol din dito kay Banat Bay na sinabihan tayong bitter. Bitter yung mga nabudol. So kasama yung mga DDS na umaasa dun sa sinabi ni Bongbong Marcos na itutuloy niya, okay, ang nasimulan ni Duterte. 'Di ba? Hindi lang man ang mga Marcos loyalists na nabudol, pati yung mga DDS. Except na lang yung mga naging Iskonian. Na dating anti-Isko, tapos nagiging Iskonian. The reason, bakit naging anti-Marcos itong si Moca at si Banat Bay, it's because of Cayetano. 'Di ba? Yun yung reason. Right? 'Di ba? Tatraydorin ba nila ang nagpakain sa kanila? Susuportaan ba nila si BBM? Hindi. 'Di ba? May narinig ba kayong sinabi about dun sa 10K na pangako ni Cayetano? Naningil ba ito ng MOE ni Cayetano? Hindi. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Hindi ba obvious? O nagbubulag-bulagan kayo? Or nabudol talaga kayo? Or patuloy kayo magpabudol? It's up to you. Pero ito ipapakita ko sa inyo mga kaloys. Okay? Ito po ay pampagising sa mga OFWs. Nasabi ko sa inyo, di ba? Na hindi lahat ng vlogger ay pala sa bayan. Lalo na yung mga political vloggers. Bakit? Si Moca. Di ba? Kung itong si Banat Bay makapag-ano kay Rendon na hindi entertainment vlogger ka, tapos papasok ka political. Bakit si Moca? Di ba sex vlogger naman si Moca? Tapos naging political vlogger? Exception si Moca? Ganon? Di ba? Si Rendon, entertainment. Gusto maging political vlogger, pero ayaw mo, Banat Bay. Pero si Moca na naging sex vlogger, tapos maging political vlogger, okay lang? Ganon? Di ba? So, yun ang mga kaloys, selective. Pag ang taong selective, mga kaloys, pabago-bago yan. Okay? At hindi yan mapagkitawalaan. Kasi hindi siya straight. Okay? Hindi siya consistent sa kanyang pinaglaban. Nagets niyo mga kaloys, yung ibig kong sabihin. Kaya nagtatanong ako sa inyo mga kaloys eh. Ito, napaka-importante ito, lalo na sa mga nabudol. Ito po ang ating live survey question mga kaloys. Ang katanungan po natin ay, pakasagot nila mga kaloys. Actually, nasagot ko na. Pero tingnan natin yung pasya. Agree ba kayo na nabudol man kami ni BBM pero di ibig sabihin na tama yung bumoto kay Isko? 65% nagsabi na oo, 34% nagsabi na hindi. Okay. Alam niyo naman ang sagot ko dito mga kaloys. Okay, so ilagay niyo dyan sa chat box mga kaloys kung ano yung reason kung bakit yun ang sagot niyo mga kaloys. And maraming salamat talaga sa mga nag-participate. Sabi ni Nilian, ang yayabang ni Banat Bay at Boss Dada. Akala mo naman napaka-perfect nila. Halata na bayaran sila. Well, the way they reacted, okay? Alam niyo na mga kaloys. Tapos hindi ko alam na yung mga Iskonian pala ay talagang todo depensa. Bakit magkano ba? Okay? Na ano ba kayo? Natalsikan ba kayo ng budget ni Isko? Di ba? Yung si Nino Barsaga, mabuti pa si Nino Barsaga, umamin na bayaran siya. Di ba? Pero sabi niya, kailan kayo Banat Bay? Amin na bayaran kayo. Magkasama tayo sa grupo ni Isko. Di ba? Imagine si Nino Barsaga may bayag. Magsabi na bayaran ako. Pero kayo, mabubudol pa rin kayo sa inyong mga viewers. Right? Sabi ni Peb Sagon, bakit kaya di binanata ni Byron si Tulfo? Dami naman palpak ni Tulfo, kaya in-unfollow ko na siya. Well, if the price is right. Di ba?
Sabi ni Rachel, pareho kayo nagla-live this time. Divide and conquer daw ang purpose mo. Come on! Divide and conquer? Sino ba ang nambubuli sa mga namubudol? Kami ba? Sino ba ang nagsabi na bitter kami? Kami ba? Hindi nga namin siya pinapansin. Right? Sabi ni Eve, mas okay pa si Ben Barubal na tauhan. At least si Ben Barubal, hindi nagpapabayad. Di ba? Sabi ni Felix, Kaloy, naka-live si Banat Bay. Kaya yung target niya ngayon. Hayaan mo siya mga kaloys. It's up to you. Hindi naman natin hawak ang... Di ba? The fact na yung kandidato niya hindi nanalo, ano ibig sabihin nun? Di ba? Ano ibig sabihin nun? Right? Kasi nga, kung malakas siya, edi sana nanalo si Isko. Di ba? So, ito mga kaloys, ipapakita ko na sa inyo. Okay? Alam kong nanginginig siya sa ipapalabas natin. Okay? Walang makakapigil sa atin mga kaloys. Ilalabas talaga natin to. Wait lang ayan mga kaloys. So, bakit nambudol sila ng mga OFWs? Okay, way back 2018, December 2, ito po yung mensahe mga kaloys. Okay? Ito po yung mensahe ni Banat Bay sa taga rito sa Canada. Okay? Ng mga Filipinos. Na gustong budulin nila. Buti nilang hindi natuloy. Pero gumastos pa rin yung mga Filipinos. Okay? Sinabi na ito ni Maharlika, pero ito po ang alas, ang resibo. Okay? Ito mga kalays. Ayan. Okay, December 2. Okay? Ito po ay binigay nung budol nitong si Banat Bay. Okay? Sabi dito, Ma'am, kasi po, to be honest, we are waiting for the schedule to be given to Mocha. Ang nangyari kasi mga kalays, background lang to mga kalays Ang grupo kasi dito sa Canada ng mga DDS, di ba 2018 to, alam nila 2019 tatakbo si Mocha. Right? So, ang objective lang talaga ng mga Filipinos dito sa Canada ay suportaan si Mocha. Sila ang gagastos. Pero si Mocha lang, si Banat Bay, kasi manager, at yung kapatid ni Mocha. Right? So, 3 lang sila. Yun lang ang kaya ng mga Filipino dito. Kasi ang purpose nga nila, hindi upang kumita, upang suportahan si Mocha, i-promote si Mocha sa kanyang pagkakandidata. Okay? Bilang congresswoman. Right? So, sabi dito ni Byron, mga kalays, kasi po, to be honest, we are waiting for the schedule to be given to Mocha. She's still helping the government without pay. Oh, di ba? Without pay daw. Right? Bakit kailangan niyang sabihin yung without pay? Para sabihin na, para talaga ito sa bayan. Pero, tingnan nyo sa mga susunod. Okay? Nitong conversation. Especially fight against the rebel. So si Mocha daw ay nagtumutulong sa gobyerno para, di ba, labanan yung mga rebelde. Kumusta na ngayon? Di ba? Ipinagtanggol niyo pa si Tambaluslos na planted daw yung pagtusok kay Tambaluslos. Di ba si Tambaluslos camping ngayon dun sa Makabayan Block? Kumusta naman yung pinaglaban niyo? Okay? Pinaglaban niyo ba si Baduy at saka si Ka Eric? Balita ko, itong si Banat Bay ay galit na galit kay Baduy. Right? Na-sense nyo mga kaloys? Hindi ibig sabihin na DDS ka. Okay? Ay totoo ka na. Mayroong nagpapanggap na DDS. Okay? Even sa mga Marcos Loyalists, may nagpapanggap. May nagbubudol din talaga. Diba? Naalala nyo si Francis Leo Marcos na nakalabas na pala. Diba? So, dito mga kaloys, sabi ni Banat Bay, nababasa niyo mga kaloys, we are interested as we also need rest. But the new development now with NPA is really delaying us. Okay? Mocha has been given a task to train the lumad in social media. Wow. From sex vlogger to, di ba, alam niyo na, anong ginagawa doon, di ba? If you can give us more time to answer, I would really appreciate. If not, I understand. Alam mo mga kaloys, alam ko mag-agree dito ang mga Filipino sa America and Canada or sa amang bansa na time is precious. Okay? Hindi mo pwedeng i-delay, hindi ka pwedeng malate,
Di ba? Kasi time is precious. Bayad dito per ora. Hindi per month. Right? So, time is really precious. Yun yung kultura dito. Pero syempre, pa-VIP itong si Byron, kasi nga in-invite daw sila. Pero hindi na alam na ang purpose ng mga OFWs or mga Filipinos in Canada is to support MOCA. Parang parang BBM, di ba, na gumastos tayo para supportaan siya, pero bubudulin din tayo in return. Parang ganito ang nangyayari, mga kaloys. So, sabi ni Fukeo Babaho, his defense is so weak. He's now in his style na bulok trying to estimate your character where in fact, he is what he says. Kaya kailangan i-stop din ang support ng kanyang marunong na pagpaikot. Kaya sabi ko nga, mga kaloys, kung papiliin nyo between me and sa kanya, sino ba ang may connection sa politiko? Diba? Wala silang mababawato sa akin. Kasi the fact na wala akong connection sa politiko, sino magbabayad sa akin? Diba? The fact na consistent ako, the fact na tinalikuran ko si BBM kasi nakikita ko na hindi pala siya para sa bayan, nambubudol siya. Kaya ba nilang gawin yun kay Cayetano? I don't think so. Diba? So doon pa lang ay tagilid na sila sa akin. Right? Dati sinasabi nila si Marlica, si Marlica, ano yan, bayad ng mga Marcos. Ngayon, nung tinalikuran ni Marlica ang si BBM, masasabi ba nilang bayad si Marlica? Hindi. Diba? Yun ang pagkakaibahan natin. Okay? Bilang political bloggers. Para ba sa bayan o para sa bulsa nyo? Pero this, alas, would say something about you, Byron, and your group. Maawa kayo sa mga OFWs. Okay, next slide. Okay? So ito, hindi to pinakita ni Maharlika. Ni-reserve niya to. Pero, syempre, di ba? It's time. Okay? Kasi nga, binubuljak na nila si Maharlika na bitter daw. Okay. So ito. Itong blue, mga kaloys, yan yung taga-Canada. Ito si Byron. Okay? Yung ibang kulay. So sabi dito ng taga-Canada, okay? Kung gusto nyong interview ni Maharlika, kung ayaw nyo maniwala, taga-Canada po. Siya nagbigay kay Maharlika ng screenshots. Okay? Kung gaano kabastos itong si Byron. Sabi dito, any update? So nagtatanong yung taga-Canada, kasi nga time is precious, mga kaloys. Dito sa Canada, maintindihan yung mga taga rito. Okay? Sabi ni Byron, if I can produce the money for the ticket of MOCA girls, will you take care of the accommodation and visa? Imagine, mga kaloys, ang purpose ng mga Filipinos dito is to support MOCA. Hindi man naman mamumulot dito ng pera ang mga OFW, pero gustong gatasan ito. Gustong isama ni Byron ang MOCA girls at mag-show sila na propakumita. See? Nakita nyo? Diba? Kumpara talaga sila sa mga OFWs or mga DDS na sumusuporta kay Duterte. Tapos sabihin nila without pay. Tapos ngayon gagatasan nyo mga OFWs, pipigain mo sila. 'Di ba? Na kailangan talaga kasama ang MOCA girls. See, nakita nyo yung purpose nila, bakit sila pumasok sa pagiging political blogger, from sex blogger to political blogger. Right? From bugaw to political blogger. 'Di ba? Nakita nyo ngayon ang objective nila. So sabi naman dito ng taga-Canada, I have to consult with Toronto and Vancouver first. Imagine, binastos nila ang mga DDS vlogger. Ito ba talaga mga DDS? Hindi mga DDS vlogger, DDS supporter, binastos nila. Marami po dito sa Canada ang mga DDS supporter. Okay? Or mga DDS taga-suporta ni dating Pangulong Digong. Pero anong ginawa nila? Di ba? So, sabi dito, I have to consult with the Toronto and Vancouver first. We'll let you know tomorrow. Sabi ni Byron, banat by, okay ma'am. Next slide. Resibo number 3. So, sabi dito ni Byron, so it's just the 3 of us, correct? Kasi nga gusto niya kasama ang MOCA girls para kumita sila. Okay? Imagine nag-effort na nga yung mga DDS dito para suportahan si MOCA, gagatasan pa nila. Sabi ni Byron dito, what date uli, ma'am? Di ba? Tapos sabi dito, ng taga-Canada, tentative arrival is in Toronto is January 17. That means 2019. Kasi yung election is 19. Yun sana yung time na gusto ng DDS ipakita kay MOCA na sinusuportahan nila. Pero anong ginawa ni Byron? Gusto niyang gatasan.
So, sabi dito, Vancouver is 22nd of January to 27. So, back to Manila, January 28. Imagine na ililibre na sila ng pamasahe at accommodation at food. Ganun ang mga OFWs, mga Filipinos abroad. Kung alam nila, ikaw ay para sa bayan. Okay? Dapat tandaan nyo yan. Willing gumastos ang mga OFWs para ibangon lang ang bayan. Mag-a-agree sila sa akin dyan. Copy, I'll talk to the team. So, another delay. Right? Siguro ako mainis talaga ako dito. Kahit sino mga Canadian dito or mga American, mainis talaga. Time is precious po. Okay? Tapos, sabi dito ng taga-Canada, Toronto is finalizing theirs this weekend. Kasi mga kaloys, yun yung time, usually weekend lang talaga yung time ng mga Pinoy na makapaghinga. Kasi nga, yung iba, doble-doble trabaho. Diba? So, kung mag-set ka ng date, dapat panindigan mo yun. Hindi yung pwedeng i-postpone mo, diba? Or i-delay mo. Maintindihan talaga yan, diba? Na mga Filipinos abroad, yung kung ano yung sinasabi ko. Sabi pa ng taga-Canada, if you're still okay to push through with Mocha coming to Canada as our special guest, interested sila kay Mocha kasi suportaan nila bilang DDS, di ba? Please let me know. I am sorry that the option having the Mocha girls in the event didn't work out. I tried my best, but it wasn't feasible. So, sabi naman ni Byron, okay, I'll talk to Mocha. Resibo number 4. Sabi ng taga-Canada, we don't even know if we can generate that much from the ticket sales. So, imagine dahil nga yung gusto ni Byron, kasi manager siya ng Mocha Girls, napasayaw-sayaw, di ba? Na kailangan talagang, ewan ko, di ba? Pero anyway, hanap buhay nila yan eh. Okay? So, gusto niyang itong mga DDS ay i-accommodate yung Mocha Girls. So, syempre, kailangan nilang i-promote yung ticket. Okay? Para may manunood, di ba? Sayang naman yung nanakawin lang, di ba? So, dito mga kaloys, imagine mga kaloys dito ako nagigigil. Kasi nga, itong mga Filipinos, supposedly, yung per hora nila na pwede lang kitain sana kung nag-ano sila ng racket, pero ibinigay nila bilang DDS sa kapwa nila DDS bilang suporta. Pero anong ginawa ni Byron at ng kanyang grupo? Gusto ngang gatasan. Okay? So, sabi nga dito ng the main purpose of organizing this event is to promote Mocha as a politician representing her party list and to generate some contributions for her campaign. Imagine na nagmamagandang loob na talaga yung mga OFWs, diba? Or mga Filipinos abroad. Sabi pa dito, as I've told you in our previous conversations, Vancouver's side has paid a down payment to the venue for the January 26. So, nag-down payment na. Siyempre, kung ika-cancel yun, wala na, forfeited na. Okay, next, resibo. Okay. Ito mga kaloys, yung taga-Canada nagsabi na, Hi Byron, after talking to Toronto and looking at the logistics and cost of having the Mocha Girls in the tour, hindi talaga kakayanin. Airfare alone is almost 29,000 Canadian dollars. Okay? Ganun, 'di ba? Kung yung Mocha Girls kasama. Right? In-invite lang 3, gustong isama yung para gatasan pa ang mga Filipinos. So excluding taxes pa 'yon. Sabi pa dito, hindi pa kasama yung visa application fees, accommodations, and venue cost. Imagine pupunta na lang sila dito. Right? Tapos ganun pa sila ka-VIP. 'Di ba? So we are looking at roughly 60,000 Canadian dollars. I-times mo yan ng 40 mga kaloys. Ganun ang gagastusin. 'Di ba? Ganun ang ambag-ambagan ng mga Filipinos for Mocha. Right? Sabi ni AAA, dancer din ba yan si Banat? Ano po siya? Manager po ng Mocha Girls. Okay, kaya nga di ba si Mocha talaga yung sikat bilang Duterte supporters, tapos biglang nag-take over si Banat Bay. Akala nga natin na hack yung niya, yung page niya kasi nga si Mocha ang in-expect ng mga followers, biglang sumulpot itong si Banat Bay. Di ba? Parang, na-hack ata itong page ni Mocha. Di ba?
Sabi ni Thinking po kay manager, basta bugaw, bayaran. So, sabi ni Free Thinker, ibig sabihin na ba na legit si na Rendon? Well, tingnan mo yung post ni Rendon. He is becoming a political blogger. Pero sabi ni Banat Bay, walang karapatan si Rendon kasi entertainment siya. Bakit si Mocha nagsimula naman bilang entertainment, di ba? Sa sex nga lang na side. Okay? So, dito mga kaloys, next resibo. So, may nagsabi dito, nag-vlog na ngayon si Banat Bay. Ano yung rason yan? Nagbabakasyon siya. Ba't kailangan niya mag-vlog? Di ba? So, nabubudol siya. Di ba ang reason niya? December, kailangan kong mag-rest muna sa pagbablog. Bakit nagbablog ka ngayon? Di ba? Di ba? Sinungaling ka. So, sabi dito ng taga-Canada, okay, dito sa ating resibo, may venue cost pa. Gusto ko talaga kung ako lang. Kaya lang, we can't even sell the tickets na mahal kasi OFW ang audience. Diba? Pag bibit-bitin lang Mocha Girls sa Canada, syempre, ang ticket niyan, diba, mahal talaga. Kasi nga, yun yung cost ika-cover mo. Dito lang mga OFW, ang purpose lang talaga is to promote Mocha. Diba? Bakit hindi lang streetin ni Banat Bay, may talent fee si Mocha, ganito. Bakit kailangan pa niyang bitbitin ang kanyang Mocha Girls? Okay? Wala naman ditong mga manyak na manonood. Right? Mga OFWs po dito. Right? Karamihan po dito mga babae din talaga ang nagsusuporta dyan. Okay? Wala pong kagaya ng mga manyak na pagod sa work tapos naghahanap ng entertainment. Di ba? Na sumasayaw ng mga kipay labum. Right? Wala po dito. At hindi po yan ang usapan nyo. Okay? Nagmamagandang loob ng atong OFW to support Mocha. Tapos ganun pa kayo mag-demand. Magugulat kayo sa susunod na ipapakita ko sa inyo mga kaloys. So, sabi dito, sabi ng taga-Canada, if hindi kakayanin, okay ka po din ba na si Mocha lang? Imagine nagbebeg taga-Canada na okay lang po ba na si Mocha kasi yun naman talaga ang gusto naming ipakita na suporta sa kanya. Kasi nga sinuporta ni Mocha si Duterte. Diba? Sabi ni Banat Bay, okay po. Okay? Yep po. Pero ma'am, let me know ilan kakayanin sa MG or Mocha Girls din. Hanap din po ako dito ng sponsor. So, talagang ipinipili talaga ni Banat Bay. Okay? Na makasama ang Mocha Girls. So, diba? From political bloggers, dahil nga kilala ka bilang Duterte supporters, gagamitin mo yun to promote your negosyo, ang Mocha Girls. Nagets niyo mga kalays? Ang point ko dito. Next. Okay? Sabi dito, sabi ni Byron, kasi ma'am, even if you don't pay the talent fee, ako din po maglalabas for them kahit papaano. Sabi naman ng taga-Canada, I understand, but with the airfare cost and accommodations, medyo mabigat talaga. So gusto talaga mamili talaga ni Byron. Ikaw kung po taga-Pilipino ka, taga-Canada, maintindihan mo tong taga-Canada. Kaya hindi po kami namumulot dito ng pera. Okay? Kung mag-rent ka ng venue per hour, diba? Plus yung mga staff pa, diba? Demanding talaga. Right? Nag-offer na nga itong grupo ng mga DDS dito na libre kay Mocha sa kanya, di ba, accommodation just to promote Mocha, tapos ganyan pa sila mag-demand. Gusto talagang magnegosyo pa, di ba? So hindi talaga sila para sa sa mga OFWs, para talaga sila sa kanilang negosyo. So sabi dito ni Banat Bay, okay po, I understand ma'am. Kaya po wish ko lang is makasama sila. Ang tigas ng ulo, di ba? Demanding. Siguro kung hindi to Duterte supporter, hindi mo lang papansin talaga sa kanila. Right? Mag-agree ba kayo mga kaloys? So, dito mga kaloys, ang next natin, sabi ng taga-Canada, no, hindi malabo yung kay Mocha, you and Mr. Austin. So, ibig sabihin nun, kung kayo lang tatlo, kaya namin. Okay? Gastusan kayo ng libre. Okay? Sana all, right? Sabi ni Byron, okay ma'am, yung mga girls, I will work that. Balik na pala ito mga kaloys. So, dito natin sa susunod mga kaloys. Handa na ba kayo sa susunod natin ipakita mga kaloys? Sabi ni Romantic Moon, okay analysis Sir Roy. Yung mga historical issues kasama sa tinitingnan. Of course, mga kaloys, yung marami nagko-comment na, ay, past na yun, balikan nyo. Come on!
Kung nag-a-apply kayo sa company, di ba hiningan kayo ng past experience nyo o kung ano yung mga ginagawa nyo? Hindi kayo i-accept kaagad kung hindi titingnan yung background nyo. Di ba? Eh syempre, kung yun ang ginawa ng tao, alam mo na yung karakter niya sa mga pinagagawa niya in the past. Right? Bakit kailangan natin itago ito? Di ba? Bayaran ba? Okay, bayaran ba kami or sila ang bayaran? Linawin po natin base sa ating historical background, right? So, itong susunod mga kaloys, dito talaga kayong magugulat. Okay. So, ito na po yung nag-decide ang taga-Canada. Okay. Sabi dito, Hi Byron, Toronto has declined. Di ba? So, ibig sabihin, flinash nila. Okay? Ang request ni Byron. Okay? Ni Banat Bay. Sabi dito, they are firm with their decision that they would rather contribute to Mocha's campaign whatever proceeds the event would generate after the expenses. Vancouver shares the same sentiment. We can't always afford the business class that you are requesting. Imagine mga kaloys libre ka na nga ng pamasahe ng eroplano, ang kamahal-mahal. Gusto mo pa business class? It's because you are a Duterte supporter? Sino ang magagamit ngayon? Di ba? Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kaloys, ihiwalay yung mga bulok sa grupo nyo. Di ba? Kung DDS kayo, wag kayong maghalo ng bulok. Kasi magmumukha kayong bulok o mahahawa kayo sa kabulukan. Right? Kaya nga kami din, Marcos Luis, ini-itsapwera talaga namin yung mga bulok, yung mga nagpapakalat na Taliano Gold. Kasi wala naman kami sinabi ako, Taliana Gold. Di ba? Business class, imagine, ang kapal! Dito ko na-realize mga kaloys, kung nanalo to si Mocha bilang congresswoman, malamang ang kanyang MOE parating first class yan. Hindi mag-iisip yan, ay ito, pera to ng mga OFWs na pinaghirapan. Nilibre na nga kami ng ticket. Tapos, di ba, akala nila namumulot lang itong mga nagmamagandang loob na nga yung mga DDS Canada. Tapos business class pa. Si Digong nga, economy lang ang gusto niya. Sulit na. Ito pang mga to na ginagamit ang pangalang Duterte. Di ba? Sabi ni Charis Arroyo, disgusting. Of course! Kayong mga DDS na naka-Canada, di ba? Hirap na hirap nga kayong mag-ipon ng pamasahe kasi alam nating sobra. Tapos ito, susuportaan nyo. Di ba? Na ginagamit ang pangalang Duterte. Kaya sumikat dahil sa kay Duterte. Business class. Di ba? Sabi ni Fe, hindi po inendorso ni Tay Digong si Isko. Ang sabi lang niya, kaysa iba, medyo okay lang na lang si Isko. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, the reason na walang bumoto kay Isko, it's masyado siyang obvious na budol. Okay? So, dito mga kaloys, sabi pa dito ng taga-Canada, the visa application processing fees are 300 per person. That's around 1,000 na. Almost 900 Canadian dollars. Okay? It would be 3,330 for your entourage. Accommodation would be 3,000. I-times it by 40 mga kaloys Average kasi 40. I-times mo by 40 itong mga Canadian dollar dito. Plus additional for each cities. Imagine mga kaloys. Kawawa ang taga-DDS dito mga kaloys. Nagagastusan nila talaga to. Alam mo, malaking pera yon. Pero dahil nga, Duterte supporter sila, itong si Mocha, willing silang magbigay. Kaya nga yung mga OFWs na nabudol ni Bongbong Marcos, alam nila yung hinanakit. Kasi sila mismo ay gumastos para kay budul-budul man, tapos bubudulin lang sila. 'Di ba? We share the same sentiment dito sa mga nabubudol sa atin. Okay? Sabi pa dito na taga-Canada, I organized this group hoping to unite all of the Duterte supporters in Canada. Maganda yung intention nila. Okay? Regardless of group affiliation. Ibig sabihin nun kung ikaw po ay Duterte Marcos, Duterte Cayetano, or whatever man, basta Duterte na grupo, ay pwede po kayo sumali. Sabi niya,
hoping that we put the right candidates in the government to continue our president's dream for a better Philippines. We feel that Mocha is one of them. Buti nilang po hindi siya nanalo. Okay? Kasi hindi po sila nasasalita about sa MOOE na resibo. Okay? At alam siguro nitong si Mocha na group nila, ay, pag maging congresswoman ako, may MOOE na walang resibo. Diba? Diba? Pwedeng gamitin nila sa kanilang negosyo. Pwede yung gastos ng Mocha Girls ay charge to kaban ng bayan. Diba? Ganun ba ang gusto nyo na suportahan ng political bloggers? Mag-isip naman kayo. Sabi dito, we feel that she deserves a seat in Congress. Let us help each other to attain this goal. First week of December is passing by so fast and nothing has been confirmed or finalized yet. They are questioning me if your group is really interested. Kasi nga, di ba, dinadrag nila. Hindi makapagsagot ang grupo ni Banat Bay na, oo, pupunta kami or hindi pupunta. Kasi nga, yes or no lang naman mga kalois. Di ba? Wag yung pag-entayin ang mga DDS na nag-offer pa nga sa inyo ng libreng ticket, accommodation, tapos ganun ang treatment niyo. Anong klase kayong Duterte supporter? Di ba? Sabi ni Frank Claridad, Mocha, ano meron sa kanya? Sabi ni No More Marcos, kami nga di makauwi dahil walang pamasahe, nagdidiman pa ng business class. Yes! Di ba? Hindi po to fake news mga hindi ko kayang gumawa ng ganito, hindi din kaya ni Maharlika. Okay? Kung magsasalita pa yan sila Byron na fake news ito, o baka interviewin ni Maharlika. Yung nagsulat nito. Magkaalaman na. Di ba? Sabi dito, kasi nga, di ba, nadadrag or dinidelay. Sabi dito ng taga-Canada, if we don't start the promotion and release of the tickets in the following week, it would be hard to ensure the success of this event. Christmas is almost here, and like I mentioned previously, other events of other artists are scheduled here as well. If you decide not to push through with the event, 10% of our down payment in the venue will be forfeited. I just need a straight and honest answer, Byron. Oh, di ba? My reputation is already at stake here. Imagine na, yung Pilipino dito na magandang loob para suportahan si Mocha ay binabastos nitong si Banat Bay. Sabi pa dito, I have already talked to different political and non-political groups. People are already expecting Mocha. Is it a go or not? Actually, mga kalis, hindi ito natuloy. Dahil nga sa demand ni Banat Bay. At nakakalungkot, kasama sana dito si Mocha bilang a surprise guest. Diba? Pero anong nangyari? Dahil nga, diba? Dito sa demanding na Banat Bay, na wala naman siyang interest na pumunta ng Canada kung hindi kasama ang Mocha Girls kasi gusto niyang gatasan ang mga OFWs. Diba? Kaya naiintindihan mo siya mga kaloys kung nanghingi siya ng mga pakulay sa inyo tuwing mag-vlog siya. He's for the money. At ang taong for the money, malaki ang probability na magiging corrupted. Okay? Ilalaglag kayo. Wala silang pakialam sa inyo. Kasi ang gusto nila, mauna ang kanilang interest. Alright? Sabi ni Frank Claridad, we have local artists here in US and Canada. Bakit ka gagastos ng sobra? Ako, namumulot ka. Namumulot kayo ng pera? Kaya nga, sino magkaka-interest dun sa sayaw-sayawan? Diba? Ng mga Mocha Girls. Ganun ba sila ka-talented? Kung talented sila, matagal na silang sikat. Or dudumugin talaga sila. Pero hindi. At hindi naman talaga yung mga OFWs talagang for that kind of entertainment. Siguro kung singer talagang magaling. Pero yung pasayaw-sayaw ka lang, pa-cute-cute, pa-sexy. Diba? Mag-overdose ng mga pulbo. Diba? Hindi po ganyan dito ang standard ng mga Filipinos dito sa Canada. Right? So, ano ngayon? Resibo? Ayan, resibo. Diba? Alas ni Maharlika, hindi niya nilabas. Pero dahil nga, may tiwala siya sa akin, ibinigay niya ang kanyang alas na hindi niya inilabas noong 2021. O ano, Byron? Fake news? Diba? Sino ba ang nag-umpisa ng paninira? Ako ba o ikaw? Right?
Talagang Duterte supporter ka ba? O ginagamit mo lang yung Duterte para gatasan ang mga Filipinos abroad? Sumagot ka. Okay. So, tingnan natin mga kaloys, ang pasya ng ating mga viewers sa ating live na katanungan. Ang katanungan po natin ay, agree ka ba sa nabudol man kami ni BBM pero di ibig sabihin nun na tama ang mga bumoto kay Isko Moreno? Okay? 64% nagsabi na oo, 36% nagsabi na hindi. Okay? The fact na si Isko Moreno ay masyadong obvious na budol, kaya hindi namin binoto. Okay? Kami po ay na-traidor ni Bongbong Marcos. At dahil po biktima kami ng pagtra-traidor, hindi siya tinupad yung aming kasunduan nung campaign, di ba? Siya po ay traidor. Kasalanan ba namin kung nag-traidor siya? Ganun ba ang gustong logic na ipalabas ni Banat Bay? Di ba? You be the judge mga kaloys. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Please comment down below. And maraming salamat talaga mga kaloys sa patuloy na pagsusuporta. Sa Sabing Manila, binubuwag daw natin ang Uniteam. Come on. Di ba? Kung ang vlogger, ang interest niya ay para sa bayan, malalaman mo yun. Dapat magkaisa tayo dun sa mga vlogger na ang interest talaga ay para sa bayan. Hindi para sa kanyang mga mocha girls o kanyang sa mga negosyo. Hindi po para sila sa bayan. Okay? Para po sila sa kanilang pansarili. Di ba? So anyway mga kaloys, thank you very much for your time talaga. At may pasok pa ako, okay? In few hours. Maraming salamat sa inyong pagbigay ng time. Okay, makinig. Sabi ng iba, boring daw. Well, may option naman sila na hindi manood, di ba? Hindi naman tayo nagsasabi na, uy, kailangan nito lang manood. Hindi po ako entertainer. Political vlogger po. Okay, nag-analyze po tayo at nagbibigay ng opinion. Yun lang. Kung boring sa inyo yan, pwede kayong hindi manood. Hindi naman kayo pinipilit. So, ingat mga kaloys, and I'll see you sa susunod natin live discussion. Abangan nyo yung pasabog ni Maharlika. Okay? Magbablog po siya. So, thank you again, and God bless everyone.